Secretary ni Attorney Libayan, merong issue na kinahaharap. Apparently, mga kababayan, itong babae na to, na-interview na to ni Kayo. Okay? So, para sa mga hindi nakakaalam, si Ate Girl ay merong issue sa Interpol. Na hinuli siya ng Interpol ng grupo ni General Torre. At dinetain pa siya ng ilang araw doon nga sa opisina ni General Torre. Gamit-gamit ang red notice. So nabahala ang lahat. Sa parang ang claim nila, ang nangyari daw ay parang sila yung mga test pilot sa ginawa kay Pangulong Duterte. Ngayon, na-interview to ni Kayo, which is almost 2 hours yata yung interview ni Kayo dito. And wala naman siyang nabanggit doon na about sa opisina ni Attorney Libayan. 2 hours yun ha. And yung piece na yun ay very very important. Ngayon, meron siyang claim dito sa interview niya kay Yumi. Yumi Santiago yata to. Oh, yeah, it's Yumi Santiago. Na pangalawa or hindi ako nakakamali, pangalawang interview na niya rin ito. Kasi parang siya yung nag-break ng news about sa nangyari kay Ate Girl. Ngayon, puntahan natin itong akusasyon niya doon sa secretary ni Attorney Libayan. And which is kung totoo man ito, sana i-address ito ni Attorney Libayan. Kasi nasa 15,000 views na to eh. Medyo nakakasira sa pangalan ni Attorney Libayan at sa kanyang law firm. Okay? So panoorin natin to guys. Ayan. Ngayon, ang topic natin for tonight is all about Secretary of Attorney Libayan na nagpakilala. Ewan natin kung totoo to o hindi. Pero nakuha mo naman pangalan niya, di ba, madam? Di ba? Okay, bibigay ko na sa yung floor. Ikaw na ang magkwento. Paano ba nagsimula naman itong kay Secretary ni Attorney Libayan? Paki-comment down na rin si Attorney Libayan para makita niya tong case na to. At nakakagulantang. Yan. Bigyan mo lang kami ng tawag ng istorya. Paano ba napunta sa ganong hingian na ng pera at pati ebidensya mo kinuha na din, ganon. Ha? Mahingian ng pera at kinuha pa yung ebidensya. Mabigat to guys. Mabigat na akusasyon to. So kailangan itong i-address ni Attorney Libayan talaga. Magandang gabi po sa lahat, no? Nandito kasi gusto ko lang namang maghanap talaga ng kasagutan dito sa mga problema na to. Eh, hanggang sa yung mga bagay na na nangyari, parang kailangan mo ilabas lahat eh. Parang ayoko na, kailangan nandun yung kwento ng pangyayari. Lumapit ako kasi naghahanap na ako ng lawyer. Dahil, di ba, November 19, pumunta na rito yung mga police, tapos nagsabi na gano'n. Tapos umalis, tapos November 20, bumalik na naman sila. Tapos gano'n na naman ang sinasabi, gusto ako makuusap, gusto akong hulihin. So sabi ko, kailangan ko ng lawyer. Tapos baka sino makakatulong, gano'n. So may nagsabi sa akin, Attorney Libayan nga. Sabi ko, gusto ko rin sa Attorney Libayan kasi syempre nakikita natin siya, nagbablogger din na parang marami akong tutunan sa kanya. So sabi ko, is the community being played here, guys? Ano sa tingin ninyo? Kasi sabi ko nga, na-interview na to nung unang beses ni Yumi at na-interview din ni Kayo, pero never nabanggit yung Attorney Libayan o yung opisina ni Attorney Libayan. No? sabi ko siguro, tumatanggap naman ito ng mga problemang ganito, baka nga mabigyan ako ng tulong na masagot ko yung mga kaso na hindi naman sa Pilipinas final, pero ang incident kasi nangyari sa Pilipinas. So dumating sa point na pumunta ako dun sa office nila early to November 21 na, before kasi nahuli ako 3:00 na ng hapon sa Makati City Hall. Pero yun, before ako pumunta ng Makati City Hall, pumunta muna ako sa office ni Attorney Libayan. Pagdating, never niyang nabanggit eh. Pinanood ko ulit yung video. Hindi ko lang alam kung na-miss out ko siya or whatever. Pa-comment nga guys kung yung mga nakapanood sa interview ni Kayo, kung may nabanggit ba siyang pumunta siya sa opisina ni Attorney Libayan. Kasi wala akong matandaan eh. Dandala ko yung mga ebidensya. So why i-skip mo yung isang kwento na mahalaga naman, di ba? Kasi nga, meron siyang akusasyon dito na yung mga ebidensya ay nandun sa opisina ni Attorney Libayan, which is very, very important. Siya kasama ang isang booklet ng cheque ng BDO para ipaano ko lang, explain ko sa kanya na itong kasong to is hindi totoo at ito yung totoong nangyayari, na kami ay mga negosyante na hindi lang kami nagkasundo dahil nagka-problema dun sa company. Okay, madam. Cut muna kita dyan. Ibig sabihin, itong hawak mong BDO check na to is, ito yung ebidensya na gusto mong ipakita sana kay Attorney Libayan. Oo. Okay. And then, sige tuloy.
So, kasama yun sa mga Interpol Red Notice, kasama dun sa mga documents na na binigay sa akin dahil may 3 dokumento na binigay sa akin ng photocopy ng Red Notice. So, yun, kasama yun. At saka yung mga ebidensya ko naman ng company SEC namin, photocopy din. Tapos yun, nagpapaliwanag ako dun certain rows. Sabi ko, ma'am, kasi ganito Oh, Rose daw. Rose daw yung pangalan nung secretary ni Atty. Libayan. ang nangyari. Tapos sabi niya, sandali, Totoo ba, Atty. Libayan, na meron kang Rose na secretary? may tatawagan ko si attorney, ganyan. Hindi naman yung sinabi ng attorney Libayan. Sabi niya, tatawagan ko sa attorney. So, lumalabas siya dun sa So, okay. Hindi naman niya sinabi na tatawagan niya si Atty. Libayan. opisina niya sa lamesa. Meron siyang pinapasok, di ko alam kung another, ano yon o veranda, ganun. Basta lumalabas siya doon, tapos papasok naman siya uli. Until punta kami sa point na kung ma'am, medyo yung ano mo talagang i-extradite ka sa UAE or ICC, ganyan. Sabi ko, masakit naman sa ulo ma'am, pero may ano ba magagawa natin? Para hindi ka ma-extradite, sabi niya, kailangan kang taniman naman ng kaso dito. Kailangang taniman ng kaso? Yun yung advice ng secretary ni Atty. Libayan? It's very strange, no? Very strange. For me, it's very strange. Diba? Sabi ko, kulang akong kaso Oh dito. my Hindi God. ako. Sandali. Oh my God. Ibig sabihin, okay, ito, itago natin. Ang pagkakakilala mo sa kanya, Rose ang pangalan niya. Opo. Okay, Rose na secretary ni Atty. Libayan. Yes. Okay, ito hindi natin balak siraan o ano kung ano man ang sabi ko nga gusto ko lang iparating kasi hindi ko alam paano i-reach out si Atty. Libayan para makalampag siya kung totoo ba talaga o hindi itong ginagawa ng sekretarya niya, baka hindi niya din alam kung anong ginagawa ng sekretary niya. No. So ibig sabihin may certain roles na nakausap ka labas-masok sa opisina ni Atty. Libayan. Talaga may table siya doon. Okay, may table. May table siya doon. Siya ang nakikipag-transact sa'yo at huli ngang noong lumapit ka sa kanya, hinihingi niya yung hindi. Sabi niya, ang advice sa'yo, tataniman ka ulit ng another kaso. Yun ang ano niya, yun ang pinaka the best daw na ano nila. Tapos may kinausap na naman siya, lumabas na naman siya. Sabi niya, kausap ko na yung immigration. Sabi ng immigration, nandun na nga yung pangalan mo daw sa immigration. Sabi ko naman, kahit nandun pangalan ko na sabi ko ganyan, sabi niya, hindi, kailangan mabayaran din ng immigration para hindi daw pumayag na bitbitin ako. Sabi ko, kung Babayaran yung immigration? Lah, ang bibigat ng akusasyon to, guys, ha? Hindi to biro. So, nag-advise yung secretary na Atty. Libayan na taniman ng kaso and then may bayaran pa sa immigration? Ha? kung utusan ng di ba, pang talagang yung mga tanong kung marami kong tanong, parang nasa isip ko, tapos ina-analyze ko rin yung sinasabi niya. Tapos sabi niya, ganito na lang, lumakad ka na, tapos maghanap ka na ng pera. Tapos ito Maghanap ng pera? Para saan? yung gagawin natin. Sabi ko, iwan ko na sa inyo itong mga ebidensya ko para mapag-aralan nyo ako. Tapos, hindi umalis ako na naiwan yun at syempre, yung nasa isip ko, tataniman. Kailangan daw, may kukunin siya mga cheque doon, nalalagyan niya ng malaking amount para pumasok na. Pag pumasok yung cheque, magbabounce. So, papailan na ako nila ng kaso. Ha? So, mag-i-issue siya ng, yung secretary niya maglalagay ng amount na malaki doon sa cheque niya, tapos magbabounce, mapapailan siya ng kaso? Very strange. So, very strange. Seryosong akusasyon to. Sana masagot to ni Atty. Libayan, no? So, parang tanim kaso ba para hindi na ako ma-extradite. Pero which is, nung time na yon, siyempre, nagdadalawang isip ako, paano magkakaganon? Yun ang ano niya. Ngayon, pumunta ako ng City Hall ng Makati, tapos hearing ako. Doon ako inabutan itong mga tao ni General Torre. Doon ako nila kinuha. Tapos, dumiretso na kami sa Krami. Pagdating namin ng Krami, mini-message ko na yung Rose. Mini-message ko na yung kaibigan ko. Sabi ko, sis, pakisabi naman kay Rose, tulungan niyo ako kasi nakuha na ako eh. Sabi ko ganyan, kailangan ko ng abogado rito ngayon para harapin itong mga to na, bakit ba siya nandito? Diba? Ano nangyari? Sumasagot na sa akin yung Rose. Hindi daw, sabi niya, bayaran mo muna ako ng 5,000 kanina. Ha? So, naniningil ng 5,000 yung Rose. Para saan daw? Sabi niya ganyan, kundi hindi mo makukuha yung mga check mo tsaka yung mga papel ko. Oh my God. So, sabi ni Rose, bayaran mo muna ako ng 5,000 para makuha mo yung mga iniwan mong mga ebidensya. Gagi. Meron 5,000 for? Doon daw sa di ba, parang humingi ako ng advice sa kanya. Yung advice naman niya. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, wala ko kung ngayon, pera ngayon na ganyan. Kung gusto niyo punta muna kayo dito, pag magkita kayo ng asawa ko dito, dito na lang ibigay yon. Sabi ba naman, ano daw, i-send ko muna raw ng GCash. Kasi, yung consultation daw dun sa office nila, 5,000 na. Mas mahal daw yung pupuntahan ako doon sa Krami.
ibang ano na naman daw yun, ibang usapan naman. Sabi ko, ma'am, parang yun ng awa. Kasi sabi ko, kailangan ko talaga kayo. Dahil unang-una na-explain ko na sa inyo. Kayo yung lawyer na napaliwanagan. Nagipit ka na. So ano ha? Si ano, parang marami siyang sinasabi dito ng mga pangyayari, mga timeline na naganap. So let's leave it to Kayo kung itatouch na to. Ha? Kasi magaling si Kayo dyan sa mga timeline na yan eh. Pwede niyang ano to, i-cross to na kung totoo ba itong sinasabi niya o hindi. Okay? Lalo ka pang nagigipit. Oo, kailangan ko. Yun nga daw, yung sinabi niya sa akin, yung talagang pinaka-best option. Ang kanilang kaso. Dadalhin ka niyan, ganun pa siya. Dadalhin ka nila doon sa ano, sa i-extradite ka niyan. Pero did you ever talk to Attorney Libayan ba? No, hindi. Kasi, So okay naman. So kung may problema dito, kung totoo to, yung secretary ni Atty. Libayan ang may problema, hindi si Atty. Libayan. syempre, paniwala ko, yun yung opisina niya, yun yung sekretarya niya. So walang chance na hindi kayo nagkausap, kaya lang may opisina itong Rose na to doon sa opisina may table itong Rose na to sa opisina ni Attorney Libayan. Okay guys, para sa hindi nakakilala, okay, papaliwanag ko. Attorney Libayan is also a vlogger. Oo, legal vlogger siya. Sikat siyang vlogger. Kaya lang kasi guys, kaya ako dinaan sa ganito kasi takot ako doon sa Rose na yon. Shocked tuloy ako sa Rose na yan. Baka mamaya wala akong 5,000 pesos sabihin na kailangan consultation fee, di ba? And yun nga. Okay, walang direct kasi contact me to Attorney Libayan. So ngayon si ating maganda, wag natin siyang i-judge kasi syempre magulo ang isip niya, gusto niyang puntahan lahat, gusto niyang solusyonan itong problema niya nung time na yun. Nagkataon na may mga tao nagti-take advantage sa kanya na ang sabi nga yun, una 2 million, may mga figure na 2 million, may figure na Saan naman galing yung 2 million na naman na yan? 5,000 pesos. Ang gusto lang niya ngayon mabawi niya itong evidence na hawak ng Rose. Oo. Ngayon itong evidence na to hindi mo pa siya nakukuha. Hindi pa po. Simula nung November, hindi ko pa siya nakuha. Kasi pero you tried ba to reach out pa rin doon sa at sa secretary ni Attorney Libayan? Meron akong pinaano na kaibigan pero sabi, ano raw nga, yung kailangan bayaran ko daw yung ano niya. I-advise naman niya. May conversation ka? Nung nandun na ako sa Krame, nandun ako, hawak na nila ako ni Torre. So kailangan ipakita, may conversation daw. Kailangan mo ipakita yung conversation te. Sana pinakita mo na dyan para tuloy-tuloy na, para wala nang duda, no? Nandun na, nagko-convo na kami. Sabi ko, ma'am, please naman, meron kaming conversation. Sabi niya, bayaran. Gagi, may conversation daw. Sana maano to ni Atty. Libayan, no? Address niya to. Yung nga muna yung consultation fee. Yung consultation fee, hindi naman pa naman siya lawyer tapos nagpapakonsulta. Di ba ma'am, sabi ko kung si Atty. Libayan siguro yung nag-advise sa akin, tapos, syempre lawyer talaga yon, you have to pay him. Pero yan, siya lang nag-a-advise. Okay, diba? tanong ko sa iyo, Madam Ashel, paano ka ba napunta kay paano ka nag-reach out kay Atty. Libayan? Number ba niya ang message mo? Yung nasa YouTube ba ang message mo na number niya? O kahit mag-message ka doon, hindi mo ako sinasagot doon. Meron lang nag-ano sa akin okay, lilinawin ko kasi may so kailangan din ipakita na Atty. Libayan na may text nga ito o wala. 'Di ba? Yun yung claim niya eh. Kahit daw nag-text siya doon, hindi naman daw siya nire-reply, hindi binabansin. Comment na yun. Sabi niya, ma'am, meron pong contact number sa YTC Attorney Libayan. Okay. Nag-try na ako niyan, ma'am. Tawagan. Nag-try daw siyang tawagan, ha? So, kaninong number ba yun? Yung opisina ba ni Atty. Libayan? O mismong number yun ni Atty. Libayan? Well, we don't know. Nag-try siyang tawagan, nag-try siyang mag-reach out kay Atty. Libayan. Doon sa number na nakapost sa YT niya, hindi mo na-contact, right? Hindi po. Yun ang kasagutan, Pelagic Adventure. Nag-text din ako doon sa number na yun. Wala ring response. Sabi kaya, yun, ko na rin na pumunta na lang doon. Ganun. Kaya ka nagpunta sa opisina niya. And then you met Rose. Oo, yung Rose, yung secretary. Pero nagbigay ka ba ng 5,000 after that para mabawi mo yung Hindi rin. Nandun sa kanya po yung cheque. So, nandun pa yung cheque. So, mabilis lang mapapatunayan to, guys. Kung meron nga ba talagang nangyaring ganun o hindi. Kasi yun yung claim niya, nandun yung cheque, di ba? So, kung nandun yung cheque, malamang totoo yung sinasabi niya. Oh my God. So, Atty. Libayan, ha? Ano to? Seryosong akusasyon to. Nakakasira to sa sa law firm mo. Baka ikaw talagang maganda. Hindi baka. As in, maganda yung reputasyon mo bilang abogado. Pero yung sisira o makakasira sa'yo, yung mga tao mo sa opisina. You have to check this. Kaya sabi ko, ano ba ito? Iniisip ko nga baka lang kasi kaya inaano ko rin na, hindi naman siya pa lawyer, di ba? Kasi sabi niya nag-aaral daw siya ng law.
Yung Wala akong Rose. alam ng law, yung Rose. Mm. Okay, Diba? madam, ganito yan, no? Kaya nag-aaral siya ng law or Hindi naman siya law. hindi pa siya pasado ng law. As long as hindi pa siya bar passer, sa pagkakaalam ko, hindi pa talaga siya lawyer. Ganun yun. So, Yeah. kailangan niya munang makapasa ng bar exam bago siya maging lawyer. Kaya lang, sa naging case mo, nagigipit ka kasi, una, gusto kang taniman ng kaso. Pangalawa, etong evidence. Paano pala ganito, madam? After all ng ng eksenahan natin na to, what if, knock on the wood, bigla ka ipatawag ngayon sa Senate, di ba? Tapos, nanapan ka ng resibo. Ano ipapakita natin yung resibo? Nga, wala, na kay Rose. So, hanapin si Rose. Actually, meron naman akong iba pang gamit na check na yung remove na dun sa bundle na yon, di ba? Isang booklet yon. May mga remove na ako, nandito naman. Kaya lang, syempre, iba yung the whole check ang nasa isang booklet. So, yun lang naman ang ano ko dun. Pero, ang inano ko, naniningil siya. Tapos parang in times of talagang gipit na gipit ako. Dahil, mano lang sabihin niya. Siguro pag nalaman ni attorney yun na nandun ako at ganun yung issue, baka pununtahan ako kung sinabi niya. Hindi Pero natin yung comment ngayon, si Riz, sabi ni Riz, baka totoong sekretary niya talaga yun. At yung halaga ng hinihingay nila is yun talaga ang rate nila. Sa kaso mo, ma'am, ang mahal pala, papanila na lang, kami, mahirap pagka ang biktima. O nga, nahihirapan nga naman pag biktima, So, ibig sabihin pala doon, rate pala ng consultation fee is 5,000. Totoo naman talaga na may consultation fee. Kaya lang, hindi mo naman kasi nakaharap si Attorney Libayan. Yung advice niya, syempre, kung si Attorney Libayan nag-advise ng ganun, siguro, pero ma'am, sinabi naman namin, mag-uusap pa lang kami, hindi pa naman talaga yung consultation fee, wala pa mga pinag-usapan na consultation fee. Okay. Diyan na lang, putulin na natin dyan kasi parang na yun, nakuha na natin yung gist. So, etong babae na to, pumunta sa opisina ni Attorney Libayan, ang nakausap niya, yung certain Rose, binigay niya yung mga ebidensya doon, and then, itong certain Rose, humihingi ng 5,000 na consultation fee, at may advice pa siya na magtanim na lang ng kaso dito sa Pilipinas against dito sa babae na to para hindi siya makuha o ma-extradite ng UAE. Attorney Libayan, you have to address this. Kasi baka mag-viral pa to. Or kahit hindi mag-viral, matinding akusasyon to eh. So, kung totoo man na may ganitong nangyayari sa opisina ni Attorney Libayan, well, hindi naman kasalanan yun ni Attorney Libayan kung may mga tao siyang ganun, no? Pero, he has to address this one. So, ayun lang. Itag ko na lang si Attorney Libayan dito. Sana makita niya at ma-address nga niya itong issue na to. Punta na lang kayo kay Yumi Santiago sa YouTube channel niya kung gusto niyo pang panoorin to ng buo.